Ang susunod naman po si Pastor Elmer Alvera. Okay, salamat ng marami. Alam nyo, malinaw ang aking detalye kanina. Wala akong binanggit na pagtutuloy, ha? At wala rin akong binanggit tungkol sa yung handog na kay Adan. Ang aking tema, pinagtibay ko lamang yung aming pinirmahan. Ulitin ko ulit. Hindi kayo tulog noong mga pumirma nito. Basahin ko yung tema ko, ha? Patutunayan ko sa grupo ng Riyaim o sa Remnant Israel Yahweh Assembly in Yeshua Messiah na ang kautusan ng Diyos sa lumang tipan ay utos pa rin hanggang sa bagong tipan na hindi nagbabago. Dapat ang babasahin at patutunayan ni Brother Soriano, yung utos sa lumang tipan hindi na nagpapatuloy dahil kabaliktaran siya eh. Hindi na dapat susundin. Binanggit niya pa yung pagtutuloy kanina na hindi ko naman nabanggit. Sinamahan ko siya. Hindi na raw kailangan. Hindi na raw importante. Dahil na kay Kristo na. Nung tanungin ko, ba si Kristo ay natuli? Oo, hindi. Sabi ako, siya pa sumagot. Natuli! O, kita nyo. Sa mga katuwan nag-i-exist talaga. Ano? Sabi pa niya, matabi lang ko. Kung si Tito man doon, hindi natuli. Wala akong pakialam kay Tito. Wala na akong alam pakialam kay Tito. Si Kristo, ang pakikialaman natin. Hallelujah! Ang mga apostol at ang mga propita, yan ang may pakialam ito, lalo ng Diyos. Doon tayo may paki. Pag sinabi ng Diyos, yun ang pakialam mo. Mabuti pa ngayong Apostol Pablo, pinagmamalaki mo. Yung utos ng Diyos, sinabi niya tipan. Ang tipan na ng Diyos mananatili, pinagdiinan niya pa. 89:34, binasa niya. Ano bang sinabi sa tipan? Na inulit na ulit. Sa makatuwid yung aking pinagdiinan kanina, sumasang-ayon pala si Brother Serrano. Approve ka naman, Brother Serrano. Hindi ka naman pala tutol eh. Diyan ako nagpapasalamat. Pinagdiinan pa niya na yung tipan mananatili magpakailanman. Sino may sabi? Ang Diyos daw. Alam nyo, prangkahan tayo dito mga kapatid. Maski man ang apostol pag sumira sa utos hindi ko susunod yan, maski apostol pa siya. Kasalanan yun Galatia 1, basa. Tingnan nyo. Anong sabi dito sa Galatia 1? Titingnan natin kung tagang ginamit niya pa ka na si Tito. Sino ba si Tito? Siya ba yung daan ng kaligtasan? Ito, Galatia 1, ang talata ay 8 hanggang 9. Datapwat kahimat kami, o isang anghel mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ibanghilyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Sinong may sabi? Mga apostol. Maski man kami, sabi ng apostol, magturo ng hiwalay sa utos ng Diyos. Anong sabi ni Apostol Pablo? Matakwil. Ay mabuti pa si Apostol Pablo, bidang-bida kay Mr. Soriano. Okay na naman. Hindi naman namin kalaban si Mr. Pablo, si Apostol Pablo. Pero kung pinahalagan ko si Apostol Pablo, higit kong pahalagan na sinabi ni Kristo. Hallelujah! Higit kong pahalagan ang Ama ni Kristo. Sino? Si Yahweh. Hallelujah! Anong sinabi ni Yahweh? Ang tipan ko'y hindi ko sisirain, ni akin mang babaguhin. Anong isinulat sa puso ng Diyos atin? Ito yung binasa kanya sa Hebreo 8:13. Linuma. Ano yung naluma? Yung sa bato. Dahil ang bato naluluma. Diba? Pero sa puso, maliwanag yan. Hanggat may buhay ka, yung utos niya na itinitibok sa puso mo, sa puso at isip. Uulitin ko lang mabuti si Brother Soriano nakarating sa 13 ng Hebro. Hindi niya nadaanan yung talatang 10, 9 at 10 ng Hebro 8. Balikan natin yung Hebro 8. Dito pinakikita pinagdidiin ako ulit Maski man ang apostol, nagsabi lahat ng apostol, kahimat kami magturo ng hiwalay sa utos ng Diyos, matakwil. Maliwanag po mga kapatid. Mabuti pa si Pablo, bidang-bida. Walang personalan ako dito. Ako po, katulad sinabi ko sa inyo, nanggaling at nagmula rin ako sa ibang grupo. Pagdating ko sa Remnant Israel, lalong lumawak ang aking pagkaunawa. Dito sa Hebreo 8:13, ano sabi? Nabinasa ni Soriano, nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalan niya ng bisa ang una, at anumang nawawala ng bisa, naluluma at malapit nang mawala.
ito na raw ang sapat para daw tayo daw ay huwag nang sumunod sa tipan, sa lumang tipan. Eh ano bang ibig sabihin dito? Nandito lang naman, huwag na tayo magawa ng sariling interpretasyon. Nandito sa King James Version, ito. Ganon din. 8:13. Okay. Ano ba yung malapit na luma? Kasi nga ang 10 utos, saan sinulat? Sa bato. 31:18 na Exodus yan. Kaya nga, yung daliri ng Diyos, sinulat niya ang 10 utos. Yung 10 utos, sinulat ng daliri ng Diyos. Yung 10 utos saan? Sa titik, sa tapyas ng bato. Kaya tama naman naluluma ang bato. How many years? Old Testament pa yan eh. Sabi nga ni Solano, 1,000 nga lang daw eh. Malulumat, nilipas na. Kaya tinanong ko sa kanina, ay ang bagong tipan, ilang libong taon ng pagkasot mo lang ngayon? Ibig sabihin, luma na rin? Eh kung luma lang ang pag-usapan, eh luma na rin eh. Bakit? 2,000 na yata mahigit ang bagong tipan. Ay yung pagkakasulat ng Diyos doon sa bato, sa panahon ni Moises, di lalong luma na. Kaya anong ginawa ng Diyos? Jeremiah chapter 31 hanggang 33, nagkaroon ng pagsasalin, pagkikipagtipan ulit panibagsan. Yung mula sa bato, nilagay sa puso yung 10 utos at sa isip yun. Kautosan ng Diyos yun. Ganon din inulit ulit sa bagong tipan. Sinulat ulit. Babasahin ko lang dito sa sinasabing Hebreo 8. Ito 9. Hindi ayon sa tipang aking ipinakipagtipan sa kanilang mga magulang, ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay, upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi nanatili sa aking tipan, at aking silang pinabayaan, sinasabi ng Amang Yahweh o ng Panginoon. Yes, sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yon, sinasabi ng Panginoon ni Yahweh yan. Si Yahweh po ito. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip, at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. Saan isinulat ang kautusan ng Diyos? Sa puso't isipan. Sabi siya, nagbago na, nawala na. Ang akala niya, yung titik na wala, yung utos na salita ng Diyos. Ano bang sabi ng Biblia? Kawikaan at ang bagong tipan. Ang sabi rin sa Kawikaan 7, tingnan niyo ho, Kawikaan 7, 1. Ito na, bilisan natin ha, medyo. Anak ko, ingatan mo ang aking mga salita, at impukin mo sa iyo ang aking mga utos. 2, ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka, at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. Ano raw? Yung kautusan parang itim ng iyong mata. Sino dito walang mata? Ang kautusan ng Diyos ay parang itim ng iyong mata. Ay hanggat mayroong itim ng mata ang mga tao, doon mo dapat na, ibig sabihin yung utos hindi na wala. Tingnan nyo, Mateo 24:35. Pati ano na, Brother Remar? Mateo, tingnan natin sa bagong tipan. Baka naman taga nagbago. Mateo 24:35. Umpisa natin sa 34. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa lilipas, datapwat ang aking salita ay hindi lilipas. Sino may sabi? Ang Diyos. Sino ba ang ating kaya na? Si Pablo. Pakinggan natin salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos pagdating sa bagong tipan, kasi Kristo, Mateo 28. Baka naman taga si Kristo yung nagbago na, mga kapatid. At sa mga ginigilid natin mga kaibigan, at sa mga kapatid ni Brother Solano, hindi tayo magkalaban. Kaligtasan po ang pinag-usapan dito. Mateo 28:19-20. Yung bayan ng Diyos na Israel noon, hindi na wala. Ngayon, nandito na po, nakarating sa Pilipinas. Aanib na lang tayo, sapagkat ang katotohanan, isa lang. Aanib na lang ang tao. Ang katotohanan ng Diyos, ang sabi sa Lucas 24:47, magmula sa Jerusalem ang pangangaral ng pagsisisi at ng katotohanan. 4:22 ng Juan,
Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan nagmumula sa mga Hudyo. Sino si Kristo? Hari ng mga Hudyo. Bagamat mayroong ilang Hudyong kumalabang kay Kristo. Katulad sa Pilipinas. Sample, magsasalarawan ulit tayo. Si Marcos, Pilipino. Sinong kalaban ni Marcos? Amerikano ba? Hapon? Hindi rin. Ang nag-People's Power, Pilipino rin. Sa panahon din ni Kristo, ni Yahshua, Hudyo yung kalaban niya, Hudyo yung kinakalaban. Saan ka ba papanig doon? Katulad minsan, hinihintay ko may magtanong siya sa Sabat Alam nyo ba, dito sa pagsabat ng pag-usapan, dito, hinihintay kong tiligsain yan. At ang pagkain, ang sabi sa Biblia, darating ang Diyos na may apoy. Di ba? Nako, pag yan ang pinasa mamaya, may 3 tindigan pa naman kami. Papakita ko sa inyo mamaya. Tuloy ko muna. Baka naman pagdating ni Kristo, iba na, tagang lumipas na yata ang turo. Mateo 28, 19, pakibasa nga natin. 19. Dahil dito, magsiyaw nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritong Banal. 20. Baka naman kayo nagbago na, no? 20. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Wala naman akong nakita itong huwag na ninyong iutos ang utos ng Diyos sa lumang tipan. Hindi. Sa Mateo 5:17, hindi ako naparito, mga kapatid, upang sirain ang kautusan at ang mga propeta. Pagkatapos na sundin ni Kristo ang utos nito, anong sabi niya? Juan 20:21. Basa, Brother Elmar, pakibuklat. Juan 20:21. Pagkatapos sundin ni Kristo ang utos ng Ama sa lumang tipan, sinunod ni Kristo ang utos niya sa lumang tipan. Ano ang mababasa natin sa sinabi naman ni Kristo na pagkatapos ay sumunod? Okay? 20:21. Sinabi ngang muli sa kanila ni Kristo o ni Jesus o ni Yahshua, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. Malinaw na malinaw. Hindi na sabi, kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, huwag niyo nang susundin yung aking sinunod. Wala naman tayong mapasang ganyan. Ay, baliktad. Di ba ang ibig sabihin na dapat kabaliktaran ang ituturo niya? Yung utos, hindi na nagpapatuloy. Yun ang hinihintay kong babasahin sa atin ni Brother Soriano. Kaya lamang medyo lumisa, naglagay siya ng tagang fix sa tape. Ay, dapat, pwede rin kami magtima-tima. Halimbawa, ikapo. Ang ikapo gaya sinagasa niya kanina. Wala akong nabanggit na ikapo. Patulan natin sa ikapo naman muna. Daan natin sa ikapo. Sa ngayon sa Malakyas, ipinatulan niya kanila ikapo. Sabi niya, ang mga ministro o pastor, doon pa sa nabutas yan. Nakita ko na, ano sabi niya? Hindi na raw yan dapat kainin. Hindi na dapat daw ipagbigay ikapo dahil nagpapakabusog na daw mga pastor. Oo, mayroong ilan. Huwag mo naman lahatin. Nilalahat mo naman Lahat ba ng pastor magnanakaw? Hindi. Lahat ba ng katulad sa atin na rito, kung mayroong mang nagnanakaw ng mga pastor, hindi lahat. Pero sa amin, sa grupo namin, gaya sa akin, kaya payat po ang inyong pastor na nakita dito Ultimate ikapuwatan nandoon, nakalak yan. Ginagamit po sa pagpapatayo ng simbahan yan. Ginagamit po yan sa pagtulong kung sino ang mga dapat na tulungan. Sa amin po, kung mayroon man tayong mga ganid ng mga pastor, hindi mo naman lahatin. Sabi ng ikapura, wala na. Nakawawa naman. Utos din niya sa lumang tipan. Di lahat din na Basahin natin Patulan natin. Halimbawa, dito, Malakyas 3:7. Tama namang sa Israel ang taga sino bang bayan ng Diyos? Di ba Israel? Saan ka dapat umanib? Di sa bayan niya. Malinaw yan. Kung hindi ka Israel, hindi ka miyembro ng Israel, hindi ka taga magbibigay ng ikapo. Hindi ka miyembro Pero pag umanib ka, Isaiah 56:6, gayon din naman ang taga-ibang bayan o taga-ibang bansa na nakikilakip sa kanyang bayan, ay pwede naman pala makilakip o makianib o makiisa Hindi naman pala bawal umanib. Kaya nga ako umanib dito Kaya nga hindi na ito kailangan magtayo. Ang katotohanan, lalo na yung magiging founder, ay dapat na magmula
doon sa Israel o sa Jerusalem. Papunta rito sa Pilipinas. Hindi magmumula sa Pilipinas, papunta Jerusalem. Abay, baliktad. Ang pangangaral, Lucas 24:47, magmula sa Jerusalem, papunta sa Pilipinas. Hindi sa Pilipinas, papunta doon sa Jerusalem. Baliktad po yun. Saan ba nagmula ang mga propeta at apostol? Sa Pilipinas? Sa Amerika? Wow, ang galing. Ang sabi ng Biblia, magmula sa Jerusalem ang pangangaral. Lucas 24:47. Hallelujah! Purihin siya, we. Basa. Balikan natin. May 4 minutes pa naman tayo pala. Okay. Lucas 24:47. Basahin natin na malinaw. At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Ang pangangaral pala doon pala magbubuhat. Kaya po, kung meron kayong nalalaman na founder ay Pilipino, hindi po yun. Dapat sa Jerusalem magmula o sa Israel. Hallelujah! Tape lang po yun sa inyo. Okay, tuloy po na tayo. 3:7. Malakias 3:7 hanggang 10 po. Tignan nga natin ito sa Malakias 3:7. Sinong may utos? Diyos? Propeta ba? Tabi-tabi lang ko, Brother Soriano. Hindi tayo magkalaban, ha? Okay, mga kapatid, magkaibigan po tayo. Walang personalan ito. Basahin ko lang ho, ha? 3:7. Mula ng mga karawan ng inyong mga magulang, kayo'y nagpakaligaw sa aking mga tuntunin. Anong himutok ng Diyos? Kayo'y lang ang pakaligaw sa aking tuntunin. Naghihinakit ang Diyos. Bakit? Alam kasi ng Diyos sa paglipas ng maraming panahon, lalabanan ang kanyang utos gaya ng demonyo. Ayaw ng utos. Si Adan at Eva, saan nagkasala? Sa simpleng utos. Na sana'y walang kamatayan dahil sa paglabag sa munting utos. Nagkaroon ng kamatayan ang dating walang kamatayan. Anong sabi at himutok ng Diyos dito sa Malakias 3:7? Ikapo, papatulan ko po muna yung ikapo kasi nabanggit niya kanina mula ng karawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima at sabi to, tinalima. Manumbalik kayo sa akin. Ayun. At ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Amang Yahweh ng mga hukbo. Ngunit yung sinasabi, sa ano kami manunumbalik? 8. Ninanakawan baga ng tao ang Diyos? Binanggit, ninanakawan baga ng Israel ang Diyos? Hindi. Tao. Tao ba kayo? Tao rin ako. Sinong kausap dito ng Diyos? Tao. Ninanakawan baga ng Diyos ang tao? Pag sinabing uusapan, pira ng pinag-usapan. Kung sa gobyerno nga nagtatak sa'yo, hindi naman yan gumawa ng langit at lupa. Bumili ka ng lupa, magtax ka. Pag natin sa Diyos ayaw magtax, sa Diyos nga ito Ninanakawan baga ng Diyos ang tao? Ano sabi ito? Gayon may, ninanakaw ninyo ako. Ano sabi ng Diyos? Ninanakaw ninyo ako. Tuloy. Ngunit yung sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi. 9. Kayo'y nangagsumpa ng sumpa sapagat ako'y inyong ninanakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Mabuti patuloy yung gobyerno, nagtataks tayo hindi naman lumalang ng langit at lupa. Ang Diyos, sa totoong bayan lang po ito dapat lang kayo magbigay ng ikapo sa totoong bayan na nangangaral ng matuwid. Dahil ang purpose ng tunay na bayan ng Diyos ang Israel, ang iligtas ang buong mundo. Manumbalik yung mga dating mananalansan sa utos. Sino ba ito mananalansan sa utos? Manumbalik na kayo. Ang sabi ng Diyos, subukin ninyo ako sa mga bagay ito. Dalihin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay nito. Sabi ng Panginoon ng Mahakbo, kundi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid kalagan. May pananampalataya ba kayo? Subukin ng Diyos. Subok na sa amin ang Diyos. Ang sabi nga sa 2 Corinto 9:6, babasahin mo ng parang laban sa 10 utos magandang hapon po. Tapos na ang oras ko. Salamat po. Salamat po. Alin matama?
dyan? Meron ba? Ano ba tama? Yun? Pares lang po. Ilang minuto? Pares Okay na lang ba? po. Okay, good.